Yes, good morning! May panibago na naman tayong video. At for today's video guys, pasok muna tayo sa sasakyan. Hey! So for today's video guys is Monday. So kita nyo naman, bang! Monday is clean! Malinis ang sasakyan mga mare. At ito nga mga mare, mega ganyan tayo. So para hindi madumihan ang ating malinis na sasakyan. Pero ito nga, nag-snow na naman. So, ayun guys, kita nyo, diba, pumapatak yung snow. So, nag-snow pa din. Akala namin wala na. So, expected naman din ni Dindo siguro na mag-snow today, no? Kasi nag-check ko sa weather, guys. Ako lang naman tamad mag-weather. Check weather. So, good morning! Nagtatanong sa atin guys kung mahirap daw ba makapunta dito sa Canada. Pero syempre, si Boss din daw unang sasagot. Boss! Mahirap. Bakit mahirap para sa'yo? Hindi naman lahat ng tao bibigyan ng pagkakataon. Pero hindi imposible. Yes. Very true. Daming energy. Anong oras pa lang? 7:53 pa lang guys. Ako nga wala pa tulog. Going back to sa topic nga. Tama yung sinabi ni Boss Dindo guys na talagang mahirap makapunta dito sa Canada. Share ko lang guys. Sabi ng mga matatagal na talaga dito sa Canada guys. Before daw, napakahirap daw talaga pumunta dito sa Canada guys. Napakaswerte mo na lang kapag nabiyayaan ka, nabigyan ka ng chance na makapunta dito. At saka dati kasi guys, parang sa generation ng batang 90s o yung natin, gano'n. Parang ang hirap pa kumita ng pera kung paano may paprocess yung ganito, kung saan ka pupunta, kung saan ka ganito. Kasi yung mga tao before parang hindi pa knowledgeable, no? Parang yung mga knowledgeable pa lang yung talagang may kaya. Parang yung afford talaga nilang magbayad kung paning ganito, kung paning ganyan. O pumunta sila sa consultancy na tinatawag. So, ngayon guys, napakadali na lang pumunta dito sa Canada. Napakadaming ways para makapunta dito sa Canada guys. Ang kailangan mo lang guys, experience, lakas ng loob. At syempre guys, kailangan mo maghanap guys. Kailangan mo maghanap ng mga taong trusted. Kailangan mo maghanap ng employer mo, ng company na mag-hire sa'yo. Pero bago mo mahanap yun guys, syempre kailangan may experience ka talaga. Yun talagang labanan dito guys. Kailangan mo ng experience, kailangan mong merong baon, kasi kung wala, mahihirapan ka. So para dun sa mga gustong pumunta dito sa Canada at hindi pa ganun kabigat yung experience ninyo, mas maganda guys at mas sinasuggest ko na talagang magpa-experience muna kayo guys. Kasi iba yung may dala kang experience dito guys. Iba yung, alam mo yun, yung quality ng buhay dito guys, iba. So, mas maganda na yung nagdaan ka sa medyo mahirap, tapos umangat ka ng konti, tapos umangat ka ng umangat. Kesa yung medyo mag-aano yung buhay mo sa Pinas, tapos pagpunta mo dito guys, baka magulat kayo kung ano talaga yung buhay dito sa Canada. Mahirap dito. Marami na Marami na nagpapatunay niyan guys, na hindi lang sa akin, hindi lang sa mga normal na Pilipino dito guys, pero sa mga malalaking vloggers guys, na sinasabi din nila yan guys. At syempre guys, hindi sa dinidiscourage namin kayo or hindi sa dinidiscourage ko kayo guys. Kailangan nyo talagang malaman kasi baka lang mabigla kayo. Oo. Prod kasi nung tanong ni Kuya. So, ganun lang din. Oo. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Pagkataanan ka ng process, siyempre mga gastos. Pero hindi imposible kung talagang willing ka na pumunta. Kasi sacrifice ka, yung mga ganong bagay. Yes, guys. Like si Jen, okay naman yung trabaho niya dati sa Pilipinas, pero sinacrifice sa bangko. Ang bangko ka, diba? So okay din. Yes. Pero syempre, everything will fall into places pagka gusto mo yung ginagawa mo. English. Ay, sorry. So, lahat naman pasok sa banga pagka ginusto mo. Saka wala namang choices siguro na mali. Lahat siguro yung kinadada. Yes, oo. Tsaka, grabe talaga guys, kapag gumalaw ang ama sa inyo, sa buhay nyo, ay
Sabi ko sa inyo guys, talagang ibibigay yan guys. Kahit na hindi ka mag-apply, mag-apply ka syempre. Alam mo yung, mali pala. Kahit na, gusto mo trabaho. hindi guys, pero kahit na yung, kunyari nag-apply ka, tapos suddenly nawalan ka na ng pag-asa, ay dahil sabi ko sa'yo, tapos biglang ganito, nakapasa ka palang ganito. Oh, like yung sa'yo, diba? Oo guys, alam nyo ba guys? Puro failed. ka apply dati, failed. Oo, puro ko failed guys. Tapos may agent, may ano ka pa diba? May Consultant. consultant ka Oo, pa dati. dumating ako sa point na sobrang eager ko guys na makapunta dito sa Canada guys. Kumuha ako ng consultant guys. As in, kumuha ako, 2 consultant yung nakausap ko. Tapos, nagbayad na ako doon sa una guys. Tapos, parang nandun ako sa Brunei, hindi ko pa siya kilala. So, sobrang eager ko makapunta dito guys. Alam mo yung araw-araw ka nagsisearch, araw-araw ka nanonood ng mga YouTube process, mga ganun-ganyan. Tapos suddenly na yung okay na siya, kala hindi na, parang yung pag-a-apply mo na, parang hindi ka naman, hindi mo inaasahan eh. Oo, hindi ko inaasahan. Bigla na lang umatok yung pagkakataon. Yes, tapos guys. yun, tuloy-tuloy na. Wala nang, ang bilis pa. Oo. Guys, update talaga naman. Pag napanood nyo yung sa YouTube channel ko, guys, yung pinaka-process ko, yung history, yung kwento ng... December. Na interview, tapos may alis na agad. Oh, ang matagal guys. pa nun, kasi matagal lang, medyo natagalan ng konti kasi nagdadalawang isip ka pa kung pupunta ka ba o hindi. Totoo Kasi yun, sabi ko guys. sa'yo, hindi lahat ng tao nagbibigyan ng pagkakataon. Dapat yan tutuloy dito. Kasi nga guys, parang sa akin settled na ako sa Pinas, okay na yung trabaho ko. Kumbaga ano yung trabaho ko nung dati, kumbaga magaan, tapos weekend, nakakapunta kami dito sa mga kung saan-saan, kasi nga nakamotor kami, ganyan. Then suddenly, Oo. hindi rin naging okay yung trabaho mo. Oo. Yun yung, alam niyo yun guys, talagang gagalaw talaga yung ama para sa inyo. Kasi kahit na sobrang pakiramdam mo na hindi ka makapunta dito sa Canada guys, subukan at subukan nyo pa din. Marami na talagang ways, napakabilis na ng process ngayon. Kahit tingnan nyo na lang sa YouTube guys, napakadami ng mga taong tumutulong, yung mga taong nagsishare ng kung ano yung buhay talaga nila dito sa Canada, at saka syempre kung paano sila nakapunta dito sa Canada. Iba't ibang kwento yan guys, iba't ibang process, yung Gather iba. yung mga information sa Yes. sa kanya buuin kung ano yung dapat niyong gawin. Oo. Kasi makakatulong sila guys. Makakatulong sila sa inyo guys. Nakatulong sila sa akin guys. At napakadami pa guys. Dito sa Canada guys, napakalaki ng bansang to guys. Hindi ka maubusan ng trabaho dito guys. Sabi ko sa inyo. Lalo na Pero kung siyempre, PR huwag ka. kang mapili. Oo. Hindi ka mapili. Kasi pag mapili ka sa trabaho, mahirapan ka. Yes. Pero syempre, kung may experience ka na sa Pilipinas, tapos nakapasok ka dito sa Canada ng same lang na experience mo, okay sa'yo, di ba? Kumbaga, pabor pa din sa'yo kasi kahit pa paano, mamanain mo na lang din yung trabaho kasi nga, eksperyensado ka ng tao pagdating sa Pilipinas, dito sa Canada. Adjust na lang ngayon language. Yes, kung dito ka sa Quebec. Ayun guys, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Meron kayong mga konting Chika-chika. chika-chika sa inyo para at least malaman nyo at maunawaan nyo talaga kung ano talaga yung pwedeng mangyari at yung posibleng pwede nyong gawin guys pag pumunta kayo dito sa Canada, diba? Basta wag kayong mawalan ng pag-asa guys. Napakadami na talagang paraan guys, as in sobrang dami ng paraan. Ikaw na lang talaga yung papasok dun sa paraan para makapunta ka dito sa Canada. Yung mga ganon. Sabi mo, Ting, paano kaya makapunta ng Canada? Mga ganon. Yung wala ka ng pag-asa pero bigla ka palang magkakaroon ng pag-asa. Dapat na lang. Oo. Tsaka manalangin lang kayo guys kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin guys, planado yan. Hindi yan yung ay sige pupunta ka sa Canada, mga ganon. Hindi ganon guys eh. Ano yan eh, may tamang panahon talaga para makapunta ka dito sa Canada. Pero syempre pag-iisipan. Pero syempre guys, paghihirapan mo yun. Kaya nga 'di ba, lahat ng mga nakapunta dito sa Canada guys ay talagang naghirap, 'di ba? Naghirap makapunta dito sa Canada, kaya ngayon lahat ng mga nandito sa Canada guys, tinitreasure nila kung ano yung pinaghirapan nila bago sila makapunta dito sa Canada guys. Proven and tested yan guys. Hindi yan ako nagbibiro, hindi ako lang. Totoo yan guys. Kagaya namin, di ba? Tinitreasure namin to guys. Buti nga nakasurvive kami dun sa part na talagang malungkot ako kasi ay naku dahil sabi ko sa inyo. So si Bastien naman okay naman yan. Hindi naman siya na-depress.
Kasi nasa Pilipinas ako, konti lang. May business ko lang. Tsaka may motor siya doon. Ako dito, may car ako doon. Kuha ako ng car. Hindi naman ako nalabas. Nakatapos na naman tayo ng topic for today, guys. At